Hello mga mare, for today's ganap nga ay naisipan kong magluto ng simpleng sangkap lang naman ng menudo. At dyan na nga naglagay na ako ng mantika at kapag mainit na yung mantika, pwede na nating ilagay yung ating bawang. At pagkatapos nga nyan, pwede na natin isunod yung ating sibuyas. So igisa lang natin yan hanggang sa lumabas yung aromatic na amoy niya. At sunod nga, ilagay na natin ang ating karne ng baboy. Halu-haluin lang natin ito and then mamaya ay takpan na muna natin until maluto yung karne natin ng baboy. At once nga na naluto na natin yung ating baboy, ay pwede na natin isunod yung next ingredient natin. Dito nga sa recipe na to, gumamit ako ng 2 carrots at 2 patatas na hinati ko lang din siya into chunks. So dito nga sa recipe na to ay hindi na natin inartihan. Hindi ko na nilagyan dito ng hotdog at saka ng pasas. So itong menudo style na to is tinipid. At kapag nga ganyan na yung itsura ng ating patatas at carrots, ay sunod na nating ilagay ang ating tomato sauce. Ang tomato sauce natin na ginamit dyan is Del Monte, so hindi siya sponsored guys. Haluin lang at maya-maya ay isunod na natin yung ating ketchup. So, ang ketchup natin dyan ay pandagdag ng kulay natin sa ating menudo. Siyempre, huwag niyong kakalimutan na maglagay ng toyo. So, ang ating toyo dyan ay tansya-tansya lang. Nakadepende sa inyo kung gaano karaming toyo yung ilalagay nyo. Isunod na din natin ang ating paminta. At pagkatapos nga nyan ay halu-haluin lang natin ang ating recipe. At maya-maya nga ay lalagyan na natin siya ng tubig para mas maluto natin ang ating karne ng baboy. Siyempre, ang paglalagay natin ng tubig ay tansya-tansya lang din. Nakadepende yan sa inyo kung gaano karaming tubig ang ilalagay nyo. And then, isabay na natin dito ang paglalagay natin ng ating asin. So, tansya-tansya na lang din tayo dito guys. So dito nga mga maris, para nakulangan ako sa kulay ng ating recipe. So kaya dinagdagan ko siya ng toyo. Konting toyo lang naman. At once nga na kumulo na siya, nagdagdag na ako ng ating seasoning dyan guys. Pangdagdag pampalasa para mas masarap yung ating recipe. At kapag alam nyo nang lutong-luto na yung meat natin, saka tayo mag-a-add ng
konting suka. So, konti lang po yung inilagay ko. Nakadepende po sa inyo kung gano'ng karaming suka ang ilalagay nyo. Sa akin kasi, hindi uso yung mini-measure pa. So, tansya-tansya lang din. Tapos, nakadepende pa rin naman yan sa panlasa ng mga kakain. And then, after nating lagyan ng suka, hindi ko muna siya hinalo, mga mari ha. Inantay ko muna siya ng mga ilang minuto bago natin haluin. At ito na nga yung pinakahihintay natin, tikiman time. So, iti-taste test natin kung masarap na nga ba. And then, titingnan natin kung tender na ba yung meat. At kung luto na ba ang ating patatas at ang ating carrots. At pag ganito na nga ang consistency ng ating recipe, ay luto na yan. And now, it's done, mga kumare. Kainan time na!